Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayan. Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 5 to October 11, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang po sa ibaba ng video nito. General reading tayo, Gemini, kunin mo lang ang sa iyo at itapon ang hindi lang sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan na ninyo ang inyong isipan. Energy reading ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Anong energy mo this week, Gemini? Energy ni Gemini this week, 5 to 11 October. Okay. Ang energy mo this week ay parang andito kasi may hinihintay ka. No, pwedeng pwedeng may hinihintay ka na package, hinihintay ka na communication with someone. May hinihintay, no? Akong nakikita sa iyo. And then also, sa iba sa inyo, energy mo, may mga bagay na iniisip ka, no? Siguro there's a plan. Ako nakikita sa inyo, may mga planong naiisip na bagay-bagay, or maybe this week is may mga asikasuhin ka, no, na mga dapat asikasuhin. Kumbaga meron kang ipa-progress sa iba sa inyo, maaring iba sa inyo, mga lakad together with your friend, karelasyon man yan, kapatid, kung sino man yan. No? And also, sa iba sa inyo is maybe you have a travel. Malayo man o malapit, ganyan. Either lakad lang siya. Yun. And then, thinking about something. Sa iba dito, travel to eh. Yeah, siguro na doon ka sa magkakaroon ng pag-uusap ng isang connection mo na baka magkita kayo, baka mag-travel kayo, ganyan. May mga pupuntahan kayo. Ibang bansa man yan or malapit lang siya, no, sa iba sa inyo. Or maaari din na hinihintay mo yung tao na to na kumonect sa'yo or ikaw ang kukonect. May mga ipaprogress, may mga responsibility ka na gagawin this time, may mga actionan ka this time. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin ang parating sa'yo. Baka iba sa inyo, paglilipat, no? Ganyan, maaaring maglilipat kayo ng lugar, ng place, kung ano mang paglilipat yan, trabaho man yan, bahay, or maaaring kung tutulong ka, di ba? Or maaaring ikaw ito. Yan. Pagsasaayos. Ano ang parating? Bakit ganito yan? Ayun. Anong parating kay Gemini? Anong parating kay Gemini this week? Ano po ito, universe? Ay, ano ba yun? Okay. Parating sa'yo. Medyo, ang nakikita ko sa'yo dito, medyo pagod ka ata, no? Parang makakaramdam ka ng pagod this week. O kaya naman doon ka sa sitwasyon mo na medyo mababurnout ka. O kaya, madidrain ka. May mga lungkot ako nakikita sa'yo, sa iba sa inyo. Hantito din yung no? Parang may sitwasyon na, kuhanin ko nga kung ano to. Parang you quitting with something. Parang nag-quit, parang ganun. Ang nakita ko dito. Or nahandin yung situation na hindi kasi eto to eh. Eto, tsaka ito. Tingnan ko ha. Parating sa kanya. Iba sa inyo, medyo kung kayo
may financial problem, andun kayo sa point na yun. Maring nagkaroon ng mga problema with comes to finances, financial, or trabaho. Ito, no? Sa nakita ko. Tingnan natin. Okay. Parating sa'yo, makakaramdam ka rin ano parang chronic fatigue. Yun, parang pagod siguro. Pagod pag-iisip, burnout. Medyo ang magiging action mo kasi dito by this week, medyo magiging parang limitado yung galaw mo, yung kilos mo, ganyan. Parang ganun, nandun ka sa point na yon. Yun, parang mamamanipulate ka ng sitwasyon o ng place o ng sitwasyon na yun. Kaya medyo may limit. Kumbaga pwedeng magti-thinking ka alone time o kaya naman medyo limitado nga yung yung mga galaw mo, yung mga kilos mo. Ando ka sa point na iyon. So nakikita ko dito. Siguro iba sa inyo mapanghihinaan kayo ng loob. Sana wag naman kayo magkasakit. Pero iba dito baka medyo low energy or sumama yung pakiramdam mo o magkasakit ka. Wag naman sana, 'di ba? Maring dadating ka sa point na this week manakit yung mga buto-buto mo, katawan mo, o overthinking, o kaya naman konting sad, o iba nito masakit ang ulo, ang paa, mga ganon. Sa nakita ko dito. May mga mararamdaman din sa iba sa inyo. Kano mo lang yun sa'yo dun, ano, sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon din na i-illusionin mo sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, andito kayo sa point na you hiding something. Alam mo yun, parang hindi mo muna ipapakita yung totoong ikaw. Totoo ka naman. Kung sinasabing nagpeki ka, totoo ka naman. Kasi kung titingnan ko dito, di ba, halimbawa, sabi ko, baka nag-relocate ka, halimbawa. Halimbawa, hindi ka naman nag-relocate ng bahay, ng tirahan, o ng trabaho, pero halimbawa, nasa same place ka pa rin, lilipat ka sa section 3, section 4, medyo ang magiging anong siguro doon, medyo limitado. Siguro ka, parang ilang, or hindi naman ilang, siguro mga ngapa ka. Mara, pwede rin gano'n, sa iba sa inyo. Kung mo lang yung sa'yo dito. Sa sitwasyon mo, kumbaga dito may mga i-avoid ka kasi. Yan. Siguro, kung ano man i-avoid mo yun, mga kasama sa trabaho, you avoiding something. Meron akong nakikita dito, na sa iba dito, mag-ingat kayo ha, kasi baka may mga mali kayong magawa. Yan. O maybe in the past, may mga maling nagawa. Meron ako nakikita dito na hindi ko alam if this is the past. Sa tingin ko hanggang ngayon, kung hindi siya sa past, mangyayari pa lang sa iba, or nangyari na to sa iba, maaaring hanggang ngayon isbit-bit mo pa. May tao dito na naging tanga. Sa iba sa inyo, hindi kayo makakapokus dito. May mga bagay na hindi kayo makakapokus. Siguro may mga isipin kayo. Merong tao siguro in the past na parang naghari-harian, naging matigas. Parang may ganun. Yun ang nakita ko. Kasi dito rin sa iba sa inyo, parang may nilayuan ka ba? Or may lumayo? May paglayo, may paghihiwalay. Maaring ikaw ito or someone. May nakita akong ganun. Sa iba, maaring mga gagana pa lang yan. Anong dapat iwasan? Parang may nakabaliktad dito. Anong dapat mong iwasan ni Gemini? Nasaan na yun? Ayun o. Diba? Anong dapat iwasan this week? Gemini. Baka mag-a-alone time ka muna dito sa iba. Hihiwalay ka sa iba. Ayan. O may iwasan ka. Ay, dapat iwasan.
Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan this week. Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob, yung lungkot, iwasan mo yun, ano? Iwasan mo yung, ano, ay, yung, yung makaramdam ka ng ilang sa paligid mo. Ganyan. Kumbaga, be natural. Alam ko naman na you're natural. Kasi minsan may mga awkward situation, di ba? Ganon. Iwasan mo yung overthinking. Iwasan mo siguro yung illusion ka ng illusion pero without action. Iwasan mong hindi maghigpit this time. Or pwede ka maghigpit sa pera o kaya maghigpit when it comes to yourself. Kumaga, maraming klase kasi paghihigpit eh. Yung, ano ba to? Yung kwento ng kwento, pwede yun. Medyo iwasan mo na lang yun. Yan. Basta kung anong paghihigpit niya, iwasan mong hindi ka maghigpit. Kailangan mo maghigpit. Iwasan mo yung, pwede mo namang gawin ngayon is, pag bubukas mo pa. No, iwasan mo rin yung, alam ba to, yung ihiwalay yung sarili mo. Hindi ko naman sinabi na, kung alam mo na makakagot para humiwalay ka sa sitwasyon, okay yun. Good yun. Pero yung hindi mo harapin yung takot o harapin yung sitwasyon, yun medyo ano yun. Pero, nasa sayo pa rin yun. Di ba? And then, iwasan mo, yung mga tao na hindi marunong makinig. Yan, kasi wasting time lang din. Yun. Iwasan mo yung mga taong matigas ang ulo, matigas ang puso, yung mga medyo mayabang effect. Yan, yung mga ganun. Umiwas ka na lang doon sa kanila, no? Kasi mukhang hindi rin naman makakagod yun. Di ba, sa trabaho kasi, di ba, kapag sa trabaho, example ko lang to yung mga matatagal, feeling nila sila na yung may-ari ng lugar. Alam mo yun, yung mga ganun sitwasyon eh. Feeling nila sila yung matalino at sila na nakakaalam ng lahat. Umiwas ka na lang sa kanila. Hanggat maaari. Kumusta ang love? Love, sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, kaibigan. Kamusta ang love? Ni Gemini this week. Siyempre, ang daming card na ate. When it comes sa love, kung kayo nagkahiwalay nitong taon na to, vice versa, no pointed name kasi wala naman pangalan mo dito. Kung kayo nagkahiwalay nitong taon na to, naaalala ka ng taon na to, vice versa. Namimiss ka niya or they reminiscing the past. No, syempre gusto niya ikaw makausap. No, nakikita ko dito, gusto niya pa rin ng partnership sa'yo, gusto niya pa rin makipag-communicate or gusto niya pa rin na ayusin itong relationship na ito. Yun ang nakikita ko dito Gusto niya magkaroon ng pagsasaayos sa inyong dalawa. Gusto kanya kausapin I want forgive, want to be stable, still holding ka raw niya. Nagkaroon sa kanya ng clarity this time na ikaw pala mahalaga sa kanya at gusto niya bumalik ngayon. Pero nag-struggle siya. Hindi ko alam why. No? May struggle siyang pinagdadaanan. Pwedeng sa sarili niya, nagkakaroon siya ng struggle na hindi siya makapag-push forward sa'yo. Pwedeng ganon. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is in relationship, nandito naman yung partnership nyo, hando naman yung bonding ng relationship. Medyo may struggle situation dito sa relasyon na to. Hindi ko alam why. Pwedeng sa iba there's a third party or merong third wheel, ganyan. Maaring sa iba sa inyo may anak, no? Either dalawa or isa. Pwedeng tig-isa kayo or tig-dalawa kayo, kung ano man yan.
Yan, may struggle dito sa relationship kasi stagnant siya. Hindi ko alam why. Kung kayo is matagal na, siguro kaya ako nakikita yung stagnant, parang kalmado na kayo. Tapos siguro sobrang tagal nyo na, di ba? Baka kalmado na kayo, parang relax na kayo, ganun. Pero may mga dumadaan pa rin yung point na minsan nagkakaroon ng tampuhan. Nagkakaroon talaga ng struggle. Kasama naman yun sa isang relasyon. No, siguro may mga point sa inyo na kailangang ayusin, no, sa relasyon na ito, sa mga magkakasama or magkarelasyon. Kasi stagnant siya. May mga need to fix, need na ayusin. Yan. Gemini. Ba, ano to? Ano to? Puro tao. Panalo? Galileo. Puro tao lang? Okay. Panalo ah. Mukhang may bagong simula, ano? Sa'yo, mukhang meron kang bagong simulang pakikipagsapalaran this week. Ang nakikita ko sa'yo dito kasi may pagbabagong magaganap sa buhay mo. Maraming tao rin ako na nakikita dito. Parang nagkaroon na ng clarity sa'yo na kasi pagbabalik dito ng dating ikaw no? Pagbabalik ng dating ikaw, nandito ka na sa pagiging parang it's more on serious. Seryoso masyado ngayon this time sa nakikita ko dito dahil sa isang sitwasyon na maaring bago or meron ka ng sitwasyong aaksyonan or meron ka ng sitwasyon na makikipagsapalaran ka ng todong-todo. Parang nandun ka sa point na yon, no? Tingnan natin. May mga action din ako nakikita sa'yo. Ano po ito, universe? Gamin ni anak. Okay, dito sa sitwasyon mo, you try to make it balance yung sitwasyon mo na meron ka ngayon. Pwedeng sa trabaho mo, pwedeng sa karelasyon mo, or pwedeng sa business mo, or kung saan man yan. You try to make it balance yung sitwasyon. Ang nakikita ko sa'yo, pero may mga mararamdaman ka raw, o may nararamdaman ka, parang may something sa balikat ko, anak ka. Basta sorry Parang mayroon ka daw nararamdaman, either naiisip mo siya or mararamdaman mo siya. Oo, ganun. Na medyo may lonely or yung feeling lungkot or you feeling lost. Ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And also dito sa sitwasyon mo kasi we have the Justice and the King of Pentacles. Yung iba sa inyo, meron na kayong mga i-withdraw sa buhay nyo. Kumbaga nagkaroon na ng clarity sa sayo na karoon ka ng clarity na merong decision making ka na ginawa no? Yun na nakita ko dito. Nandito ka na sa sitwasyon mo na may mga itinatama ka na sitwasyon o ikinokorek na sitwasyon, parang gano'n sa iba sa inyo. Hindi ba? Meron pang dito. Yun, siguro in the past, ang daming frustration na naganap sa buhay mo, you feeling lost, you feeling lonely, no, nagkaroon ng mga paghihigpit sa sitwasyon, nandun talaga yung nagkaroon ng mga negativity, no, na-trap ka, na-stuck ka in your situation, talaga nag-focus ka sa painful na situation mo in the past sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo ba, sana wag mangyari, sana tapos na lahat. And then this time daw is there's a stability or magiging stable yung buhay mo this time sa nakikita ko dito. This week stable siya sa nakikita ko. Sa iba sa inyo, huwag kayo mag-focus sa frustrations in life. Kumbaga, tatandaan nyo palagi, the choices is always available is in yours. Pumili ka ng tamang daan, huwag ka magpasta o magpatrap sa sitwasyon na meron ka sa ngayon. Ikaw lang din ang makakasolusyon ng meron ka sa ngayong pagdadaanan. Sa iba sa inyo kung hindi pa kayo
alis dun sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun. Anytime pwedeng pwede. Oh, okay. Okay, ang nakikita ko sa'yo dito, kung titignan mo dito, meron tayong same energy, ano? Yan, meron tayong same energy na maaring may tao, kasi nandito si the world, maaring may tao kang hinihintay or may tao na naghihintay. Tulad ng nakita natin kanina doon. May tao kang hinihintay or mayroong kang, o siya yung naghihintay. No? Ang nakikita ko, may mga unfinished business ka, ang nakikita ko sa dito. Sa iba naman sa inyo, meron daw kayong mga uh, ina-analyze, pina-progress na situation in life. Yun ang nakikita ko sa dito. Parang andun yung to fulfill or to achieve yung situation. Ibig sabihin, may mga ginagawa ka ngayon, ano? O may gagawin ka this week. And nakikita ko rin dito, sa sitwasyon mo, meron akong nakikita dito na siguro sa iba dito tapas to. No, kasi andito ka sa anyway. Tapos meron tayong sun. Sa iba sa inyo magkakaroon kayo ng enlightenment Yes, magkakaroon kayo ng enlightenment and then kasi yung iba sa inyo is nahandito kayo sa bagong tatahakin yung opportunity. Sa iba naman sa inyo tatahakin yung path or directions in life. Yan. Kasi nandito ka sa Queen of Wands. Babae ka man o lalaki walang ano ditong gender. Nandun ka sa point na yon sa sitwasyon. Yung iba naman sa inyo, yung patiently waiting sa isang sitwasyon. To communicate man yan, o kung ano man yan, may ganun ako nakikita sa iyo. Magkakaroon ng mga kasiyahan, may mga achievement, maliit man o malaki ito, there's an achievement din ako nakikita sa iyo. Kung ano may mga hinihintay mo, or yung mga sitwasyon mo na meron ka ngayon, na pinagdadaanan, may achievement ka. Meron ako nakikitang celebration, getting together, either close relationship yan, family unity, reunion, may ganun, happiness, enjoy, and having fun situation, meron ako nakikita doon. Parang nandito ka sa sitwasyon mo na sa pagtahak ng bagong destination o path mo sa buhay mo, makakaramdam ka ng saya. No? Sa pagtatapos, kasi may magtatapos sa buhay mo There's a happiness situation. May coming home din ako nakikita. Hindi ko alam kung uuwi ka ba ng probinsya, uuwi ka ba ng Pilipinas, pupunta ka ba ng ibang bansa, maglilipat ka ba, or someone, or someone papunta sa iyo. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. You will become a center of attention, Gemini. I don't know why, pero mukhang pag-uusapan ka. Pag-uusapan ka dito. Kasi maraming tao ako nakikita. Baka sikat ka. Or pag-uusapan ka. Ay, in the past, may nakita ko dito, mayroong tao na nang abuso, nag-manipulate, bitter, meron din na, muna kuhanin lahat yun. Meron din ako dito na nakikita na tao na the promises na nag-broken. Yan. May dishonest, cold person, naging cold parang. Tapos pero meron ding tao na naging, parang hindi siya naging, makatao. Parang siguro naging unfair siya, ganyan. O kaya, parang inhumanity, ganyan. May rin masakit magsalita. Naging rude, no? O maaring naging pabalang yung salita, maaring galit, ganyan. Meron ako nakitang tao na gano'n. Universe, explain mo sa akin to. Ay, night and night, Night and night. Okay, night and night. Meron ditong tao na pabago-bago ang isip. Na gusto kang kausapin. Or maybe this is you. Pabago-bago isip na gusto mong kausapin.
Kasi nandito siya sa thinking na kukonect ba ako or hindi. Yun ang nakita ko dito. May mga bigla-ading mangyayari sa buhay mo. May biglaang magaganap. Biglaang magaganap. Pwedeng biglaang pag-alis o biglang may kakausap sa iyo eh. Ang sabi dito, bibiglang tao na kakausap sa iyo. Tingnan ko nga. Aba, hindi kumikilos. Hindi pa ito kumikilos, universe. May taong gusto kang kausapin pero hindi siya kumikilos. Pero nahandyo siya sa situation na humingi siya ng payo sa iba. Or maybe this is you ha. Yun. May tao na humingi siya ng payo. Pwedeng humingi siya ng payo, pwedeng ikaw to humingi ka ng payo sa pag-action mo o sa pagdidesisyon mo. Or maybe siya, humingi siya ng payo to communicate sa'yo. Vice versahan mo ha. Kasi wala kasi pangalan mo dito. Almost kasi lahat halos nagba-vice versa yung reading. Hindi ko alam why. Dito may taong selosa. Mayroong tao dito na, yun nga, tulad ng isa rin kanina, abusado, may taong hindi rin mapakali. May taong may pagtutol. May taong tahimik, may taong tumututol. Parang walang kibugan. Parang nakikinig lang siya. Okay, dito sa situation na to, the night again, no? 3 yung night mo ah. Uy, may malalaman ka raw katotohanan. Dito. Sa ngayon is, may mga sitwasyon na talaga na inalis mo na sa buhay mo. May kinat ka na sa buhay mo or someone's cutting you, pwedeng ganun. Nandito ka, tulad ng sabi ko kanina, is this a self-confidence situation, you're taking action, there's a success coming into your life, andito na rin sa, parang you're taking a risk, parang ganun, sa sitwasyon mo this time. Yun na nakikita ko. May gusto mag-apology sa iyo ah. Or maybe you want to apology. Meron kang gustong malaman na isang sitwasyon eh. Parang you want a clarity or you want to talk or gusto mo gawin o aksyonan yung sitwasyon. Parang may ganun ako nakikita. Parang may gusto kang malaman. Yun. And then also dito, may tao na gustong magbigay ng suporta sa iyo. Or gusto kanya kausapin. May taong ganun ako nakikita dito sa iyo. Pwede kasama mo sa trabaho, kakausapin ka, or maghihingi siya ng payo, or maghihingi siya ng something clarity or support, no? Pwede ikaw yung susupport, or magbibigay ng advice, or someone's give you a support or advice, or pag-uusap siya. Yun. Maaaring may makakausap ka na isang tao. Hindi eh. Maaaring ikaw ito, kasi ito ka oh. Kasi we have the Aries, Leo, Sagittarius, in Gemini, Aquarius, Gemini, Libra, tsaka Virgo. Yan. Isa dyan kakausap sa'yo. Magkakaroon kayo ng communication. Yun na nakita ko. Arigato naman sa God bless.